Nanibago ako dahil mas malawak pala ang nakukuha kapag ang gamit ay action camera compare sa mga kuha ko na cellphone lang ang gamit ko. Sa last vlog ko nga ay naligaw nga ako sa mall na pinagbilan ko ng DJI Osmo Action 5 at nasita pa ng Koreano dahil binidyo ko silang kumakain. Ha? Bumili ako sa sa tindahan. Parehas lang, sa Kupang, 639. Naka-SRP pala, ha? Oo nga eh. Tinatry ko yung ano niya, yung buwa. Sa vlog na to naman ay i-unbox ko lang ang camera na to at i-explore na rin. Kung makikita nyo sa mga ngiti ko dito, halatang excited akong buksan ito at sabay din ang pag-iingat para in case may issue, hindi magkakaproblema sa pag-avail ng warranty. Inilabas ko muna ang lahat ng nasa loob ng box bago ko tinignan ang manual at inaral kung paano siya i-operate. Kailangan pala talagang tingnan muna ang manual para maintindihan lalo na sa mga first timer dahil nang sinubukan kong buksan ang lagayan ng battery at SD card at charging box nang hindi mo na tumingin sa manual. Hindi ko siya nabuksan. Kasunod naman nito ay inilagay ko na rin ang battery niya at ang nabili kong SD card. At nang binuksan ko na siya ay may instruction na kailangan akong mag-download ng EPK na DJI Mimo gamit ang QR code na to. Pero binaliwala ko lang siya nung una dahil akala ko ay okay lang na hindi na. Kalauna naman ay na-curious ako sa countdown na to na hanggang isang beses na lang na i-skip ko pa to ay titigil na ang reminder kaya iniscan ko na. Buti na lang at iniscan ko talaga dahil kailangan pala siya para sa mga future updates ng system nito at iba pang features na hindi ko ma-maximize kung wala ang DJI Mimo. Sa mga DJI user, lalo na sa mga first timer, dapat nakasync sa phone mo ang gadget mo para mas madali mo siyang i-navigate lalo na sa pag-transfer ng mga file. Kasunod ay ikinabit ko na rin ang lens at screen protections para iwas gasgas sa mga maselang parte ng gadget. Mura lang naman ito at may extra pang isang set. Madali lang din naman silang ikabit at may mga panlinis na rin kasama. Lahat niyan sa Kupang ko lang din binili maliban sa mismong camera. Tinry ko na rin ang nabili kong maikling muno pa dito at mas magaan siya kumpara dito sa kasama sa bundle niya. Sinadya kong bumili nitong maikli dahil nagustuhan ko lang at ito nga ang madalas kong ginagamit sa ngayon dahil mas madali nga lang siyang gamitin plus may stand na rin itong naka-built-in. Matapos ko silang ma-install, ito na, handa na ako para i-testing ito at ina-align ko na lang sa kung anong posisyon ang komportable sa handling ko. Unang napansin ko ay mas madali nga itong imaniobra kumpara sa cellphone. Kaya lang, mali yung nabili kong SD card dahil mababa sa recommended na specifications ng unit. Gumagana naman pero napuputol ang pag-record ng video dahil mahina ang speed ng SD card. Mabuti na lang at may built-in pala siyang 47GB na free storage kaya sa Pinas na lang ako bibili ng memory card dahil mas mura doon. Na-overwhelm lang ako dahil first time kong makabili ng ganito para sa sarili ko sa 3 years ko dito sa abroad at syempre kasama dapat ito sa investment ko lalo pa at kadalasan sa mga ginagawa kong content ay outdoor. Siguradong mamomotivate akong gumawa ng content lalo na kapag mag-follow na kayo at manood sa mga vlogs ko.